Kabanata 1. Hay, natapos din sa wakas. Galak na sabi ni Berna. Inot-inot na iniligpit niya ang mga nagkalat na gamit. Isang romance writer ang dalaga. Doon niya ibinubuhos ang panahon upang mawala ang nadarama niyang pagkabagot sa buhay. Sa gulang na 23 ay hinug na siya sa karanasan sa buhay. Kabiguan sa pag-ibig at tagumpay naman sa napili niyang career. Kailangang maisubmit niya sa publication ang natapos na manuscript. Wala na siyang pera. Tumunog ang telepono. Agad na dinampot ng dalaga ang telepono receiver. Hello? Sagot niya. Hello, Berna. Ang inang mo to. Sagot sa kabilang linya. Lumarawan ang tuwa sa kanyang magandang mukha. Inayos ang salamin sa mata na malapit ng malaglag. Inang! Galak niyang tugon. Napatawag po kayo. Kamusta na ang tatang? Mabuti naman. Napatawag ako dahil nagtatampo na kami ng tatang mo. Nung nakarang piyesta, hinintay ka namin. Hindi ka naman umuwi rito. Hindi agad siya nakatugon sa sinabi ng ina. Biglang nakadama siya ng guilt. Pasensya na po, inang. Siguro po sa susunod na taon uuwi na ako. Anak, hanggang ngayon pa ba ay may hinanakit ka pa sa amin ng tatang mo? Si Angela, lagi kang itinatanong sa akin. Biglang nangulimlim ang mukha ng dalaga. Pagkabanggit sa pangalan ng kapatid. Bakit daw po? Hindi raw siya matahimik. Palaging nagigising sa gabi na ikaw ang tinatawag. Naibigay ko na ang kapatawaran ko sa kanila, inang. Oo, pero hindi ka naman nagpapakita dito sa atin. Nung nakarang pumunta kami dyan, ay sinumpong ng hingal. Hindi sanay sa mausok na paligid. Hayaan po nyo, kapag nakaisip akong umuwi, ay bibiglain ko na lang po kayo. Pangako? Opo. Si Angela, kailan po manganganak? Hindi agad nakasagot sa kabilang linya ang kanyang ina. Narinig pa niya ang pabuntong hininga nito. Hindi buntis si Angela, Berna. Mahinang sagot ng kanyang ina. Mahina pero tumulig yon sa kanya. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na odotibo. Niloko lang pala niya tayo, inang. Malungkot niyang tugon. Anak, panibagong kasalanan na naman ang nagawa ni Angela sa'yo. Hindi siya nakaimik. Ibig niyang sumigaw sa galit, pero pilit niyang kinalmante ang sarili. Bahala na ang nasa itaas ang magparusa sa kanila. Sabi niya sa galalgal na tinig. Sige po, inang. Masyadong mahaba na ang ating kwentuhan. Baka lumaki ang bill ko. Biro niya, pero ibig lang niyang matapos na ang usapan nila. Naunawaan naman ng kanyang ina ang gusto niyang iparating. Ito na ang kusang nagpaalam. Tulala pa rin siyang nakatingin sa kawalan. Kahit na naibaba na niya ang telephone receiver na hawak. Ano ang nagtulak kay Angela upang ako ay kalabanin? Minahal ko siya. Lahat ng gusto ay ibinigay ko sa abot ng aking makakaya. Bakit nagawa niya akong lokohin? Inagpis na lang ng dalaga. Matamlay na tumayo at nagbihis. Napatitig ng matagal sa salamin. Inayos ang nakaponytail na buhok. Pumili ng maaaring iribon. Wala na sa katauhan niya ang masiglang si Berna. Kinain na ng laho. Nasa katauhan niya ngayon ang isang bigo at tila robot na sumusunod sa agos ng buhay na lungsod. Walang buhay. Ipinilig niya ang ulo upang maiwaksi ang nararamdamang hirap ng kalooban. Baka sa tindi ng naranasang kabiguan ay kitlin na lang niya ang buhay. Nang makapagbihis ay tinungo niya ang pinto ng silid.
Sa labas ay inabutan niya si Mayet, anak ng kaibigan niyang si Letty. "Hello, Tita Berna!" Nakangiti nitong bati. "Hello! Hey, hindi ka kumatok ha? I told you, bago ka pumasok sa ibang bahay, you must knock first." "Sorry po, kasi masakit na ang kamay ko. Walang sumasagot." Naawang napatingin siya dito. Tama ito, hindi siya sumasagot dahil abala ang isip niya sa mga nagaganap sa buhay. Nag-self-pity siya. "Ganun ba? Sorry." "Tita, are you sick?" "Hindi. Bakit?" "Kasi parang umiyak ka eh. Siguro masakit ang ulo mo." "Ha? Oo, masakit ang ulo ko." "Aalis ka? Masakit ang ulo mo?" "Papunta ako sa publication." "Siya nga pala, bakit ka nandito?" "Wala po kasi ang mami ko. Naiinip po ako sa loob ng bahay." "Naku, paano yan? Aalis ako." "Sama na lang ako." "Hindi pwede. Next time, okay?" Pumayag naman ang bata. Tinulo niya ang buhok nito at inakay palabas ng bahay. Matapos mailak ang pinto ng kanyang apartment, ay lumipat naman siya sa tinutuluyan ni Mayet. Inabutan niya ang katulong na si Osang. "Osang, huwag mong palalabasin si Mayet. Baka masagasaan." "Pupunta ako ng publication." Pili niya dito. "Oo, Ate Berna." Matapos iwan si Mayet kay Osang, ay agad na nag-abang ng sasakyan ang dalaga. Nakadama siya ng awa kay Mayet nang kumaway ito sa kanya. Kapag nakikita niya ang mag-inang Mayet at Letty, ay nawawala ang pagtatangka niyang wakasan ang buhay. Kay Letty niya narinig ang madalas na bukang bibig nito. Ang lalaki ay madaling palitan, parang damit. Hanggang ngayon, wala pa siyang makitang maaring ipalit kay Manuel sa puso niya. Isang aircon bus ang kanyang pinara. Puno na, pero pilit na nakisiksik siya. Kung tutuusin ay may pambayad siya sa taxi. Hindi na kailangang makipagsiksikan pa siya. Pero pakiramdam niya, kapag nasa loob ng taxi, nag-iisa siya sa mundo. Hanggang sa makarating siya sa may Roses Avenue, ay hindi siya nakaupo. Marami na siyang dinat ng mga kapwa writer. Tipid ng ngiti at tango ang isinusukli niya sa mga nagsisipagbati sa kanya. Matagal na siya sa larangan ng pagsusulat, pero mabibilang sa daliri ang nagiging kapalagayan ng loob. May ugali kasi siyang hindi unang babati sa mga kakilala. Natatakot siyang maisnab. Maraming pagbabago ang nagawa ng kanyang kapatid na si Angela sa kanyang buhay. Nawala na ang kanyang sigla, tiwala sa sarili at kakayahang makipag-usap sa iba. "Hi Berna!" Bati ni Cora sa dalaga nang makita siya nito sa publication na kapwa nila pinagsusuplayan ng trabaho. "Hi!" Nakangiti niyang ganti sa pagbati ng kaibigan. "Mabuti ka pa, ang dami mong nasingil." Ang tinutukoy ni Cora ay ang mga hawak niyang tseke na bayad sa mga manuscript. "Sinipag kasi ko nitong mga nakaraang araw. Ikaw?" "Isa lang ang nasingil ko, hindi pa raw nababasa yung iba." May panlulumo sa tinig ni Cora. Naawang pinagmasdan ni Berna ang kaisa-isang naging kaibigan niya sa publication na yon. Ito lang ang bumabati sa kanya doon. Malungkot ito dahil kaunti lang ang nasingil. Hindi sapat para sa binubuhay na pamilya. "Gusto mong manghiram?" Nananansya niyang tanong dito. Biglang lumiwanag ang mukha ni Cora. "Pahihiramin mo ko?" "Oo, magkano ba ang kailangan mo?" "Kaunting halaga lang. Hamo pag singil ko, babayaran kita." "Kung kailan ka magkapera?" Nakangiting iniabot niya ang halagang hinihiram ni Cora. Mabuti na lang at may dala siyang cash.
Salamat, Berna. You are an angel. Tuwang sabi nito. May angel bang ganito? Laging nakapantalon? Ganti niyang biro. Malakas silang nagtawanan. Alam mo, akala ko nun ayaw mo ng kaibigan. Yun pala, kasing luka-luka ka namin. Ganito lang ako talaga. Ayaw mo kasing makisalamuha sa iba. Kung hindi pa ako ang lumapit sa'yo, hindi ka makikipag-usap sa akin. Pasensya ka na. Nataon siguro na may problema lang ako. O paano, hindi na ako magtatagal. Gusto mo sumabay ka na sa akin? Hindi na. O sige ha, hindi na ako magtatagal. Ipapalit ko pa tong checkeng na singil ko. Kailangan ko na ng pangmatrikula ng mga bata. Wala na naman kasing hanap buhay ang aking mister. Malungkot na hinaing nito. Sapat na ba yung hiniram mo sa akin? Kung kulang ay magsabi ka lang. Ngumiti si Cora sa kanya. Lumabas ang ngipin nito na naka-brace. Okay na to, sa ibang pagkakataon na lang. Naiiling na sinundan niya ng tingin ang papalayong kaibigan. Maging siya ay nagtataka sa sarili. Hindi naman siya suplada, pero malaki na talaga ang ipinagbago niya. Hindi na siya tulad ng dati nung naroon pa siya sa Laguna. Lahat ng okasyon na mayroon sa kanilang lalawigan ay kasali siya. At kailan pa niya nadama ang kalungkutang namamahay sa kanyang puso. Simula nang mag-asawa ang kanilang bunso. Hindi niya tuloy maitatwa na nangungulila siya sa kanyang pamilya. Kailan ba siya huling umuwi ng lalawigan? Nung nakaraang 2 taon na. Bakit niya pinipigil ang sariling makita ang pamilya? Nangilid ang kanyang luha na dagli naman niya agad pinahid dahil nasa publication siya. Pero hindi niya napigilang alalahanin ang nakaraan. Ang nakaraang naging dahilan upang sapitin niya ang matinding pag-iisa at kalungkutan. Ayaw na niyang balikan ang lahat. Dahil nananariwa na naman sa kanyang puso ang sugat na nanahihilom na ng panahon. Sugat na likha ni Angela, ang kanyang minamahal na kapatid. Masayang-masaya ang kanyang pakiramdam ng panahong iyon. Bakasyon na naman. Makakawala siya sa nakatambak na trabaho sa opisina. Nagtatrabaho siya bilang isang sekretary sa isang law firm. 2 linggo ang hiningi niyang bakasyon. Sulit na yon sa pag-attend ng mga okasyon na tuwina ay lagi niyang tinatanggihan. Ang huling sulat sa kanya ng ina ay tungkol sa kapatid na si Angela. Sabik na raw ito na makasama siya dahil noong nakaraang bakasyon ay 1 linggo lang ang hiningi niya. Hindi pa sila masyadong nakakapagkwentuhan ng kapatid. At si Manuel, ang kanyang boyfriend, nadala na itong magtampo sa kanya dahil wala na siyang oras sa lalaki. Palagi siyang busy sa trabaho. Ngayon, natitiyak na niya. Matutuwa na si Manuel. Payag na siyang magpakasal na sila. Ang saya mo, Bernaya. Una ng kaibigan at kaopisinang si Beth. Oo, uuwi kasi ko ng Laguna. At pagbalik ko, siguro may asawa na ako. Buong pagmamalaki niyang sabi. Hay, salamat naman. Naku, kung ako ang naging boyfriend mo, hindi ako tatagal ng long engagement. Baka maagaw ka ng iba. Baka siya ang maagaw ng iba. Dahil ako, nasisiguro ko na one-man woman ako. Nakangiti niyang sagot. Imbitahan mo ako ha? Sure, ikaw pa. Malakas ka sa akin. Kaya lang, ewan ko kung matatagalan mo ang layo ng biyahe. Basta ikaw ang mag-iimbita, okay lang kahit pa sa buwan. Biro ni Beth. Natawa siya sa biro ng kaibigan.